Kumusta mga brad? Pagdating nga po sa kategory ng mga adventure scooter, napakadami mo na talagang pagpipilian. Kumbaga mamimili ka na lang kung alin dun yung pasok sa budget mo. May mga 150cc at meron ding mga higher cc. Pasok sa expressway. At dito na nga po papasok si Zontes 400G. Itong motor na ito or itong adventure scooter na to ay isa nga po sa mga pinakabagong pumasok dito sa Pilipinas na nagustuhan nga din po ng mga tao. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung ikaw nga po yung taong gusto magkaroon ng adventure scooter na pasok sa expressway, ito na siguro yung motor na hinahanap mo, ang Zontes 400G. Pagdating nga po sa looks, pang malakasan din talaga. Kumbaga lahat nga panalo na sa kanya maliban lang sa pagiging made in China niya. Yun nga po ang sabi ng iba. Hanggang ngayon kasi nakapako pa rin sila doon sa salitang kapag made in China, walang kwenta. Pero cellphone na Xiaomi. Isa nga po sa pinakamalaking advantage kapag sinabi mong made in China, syempre yung presyo. Malayong mas mura sila kung ikukumpara sa iba. Yung mga top brand kasi nakilala natin, napakamahal talaga. Pero kung sa bagay may napatunayan na din naman sila. Itong mga bagong brand kasi na galing China, marami pa silang dapat patunayan. Katulad na nga lang po dito sa bagong motor na to. O sa forma walang tayong dapat pag-usapan dyan. Sa tibay na lang. Kaya dahil dyan pag-usapan na lang muna natin kung anong meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Zontes 400G na mayroong 400 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 25. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 38 horsepower, 7,500 RPM, 40 Nm of torque at 6,000 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 17.5 liters fuel tank capacity na talagang nga pong napakalaki. Pero wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/17 sa harap at 150/70/40 naman sa likuran. Kung makikita nga po natin siya po ay naka-rim or naka-spoke pero naka-tubeless po ito. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-single disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, meron po itong ABS. Ang kanyang seat height ay mataas na 770mm at 180mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 203 kilograms. So kung pagdating nga po sa bigat, talagang mabigat. Sobrang bigat. Pero syempre kapag tumatakbo na yan, magana yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Kung makikita nga po natin yung headlight niya, napakaangas ka naman talaga. Ang ganda din ng DRL niya. Tsaka meron din po itong built-in na auxiliary light at crash guard. Ang kanyang edge panel syempre ito po ay naka TFT display na napakaganda nga po ng display. At katulad nga din po doon sa isang Zontes na nilabas, nakakilis din po ito na parang smartwatch. Iba talaga tumira yung mga taga China. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan nga pumupunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Siyempre, as usual, meron po itong TCS or Traction Control System. Pero ang isa nga po sa mga sabi kong pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito, siyempre walang iba kundi ang kanyang camera. Yes po, meron siyang camera. At hindi lang po isa, dalawa. Meron siyang dalawang camera. Kaya kung sakaling sumemplang ka, may record mo na yung katangahan mo. Pero dito, hindi mo na kailangan i-record to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa sarapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa,
meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 398,800 pesos. So kayo na pong bahala magsabi kung mura ba o hindi, at kung bibili ba kayo o hindi. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.